Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang aso na naghuhukay ng lupa sa disyerto. Nang tumingin ang may-ari ng aso sa hinukay na lupa, nakita niya ang mga kalansay ng tao. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at forensic team sa lugar upang hukayin ang lugar, at ang nakakapagtaka ay natagpuan nila ang 11 bulok na bangkay, kabilang ang bangkay ng isang buntis. Nang makita ito, ang isang police commander na nagngangalang Carter ay naghinala na ang lahat ng mga taong inilibing doon ay mga biktima ng sunod-sunod na pagpatay, ngunit ang kanyang dalawang kasamahan, sina Ortega at Young, ay hindi makapagpatunay ng anuman dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kasabay nito, binabantayan ng mga pulis mula sa ibang dibisyon ang hideout ng mga durugista na hindi kalayuan sa disyerto. Ang misyon ay pinangunahan ng isang sarhento na nagngangalang Graham, at isang bagong inilipat na opisyal, si Tate, ay bahagi ng pangkat. Pagdating nila ay agad nila itong ni-raid. Matapos arestuhin ang mga target, nakuha nila ang lahat ng ebidensya, at pagkatapos, hindi nagtagal, nakita nila ang balita ng isang press conference na ginanap ni Carter. Nalaman nila ang pagkakatuklas ng mga bangkay sa disyerto dahil nangyari ito sa kanilang lugar. Sa conference, sinabi ni Carter na magsusumikap ang pulisya upang matuklasan ang misteryo ng mga bangkay. Pagkatapos ng press conference, sinabi ni Carter kina Ortega at Young na tumawag ng profiler mula sa FBI na makikibahagi sa misyon. Ang isang profiler ay isang propesyon na ang trabaho ay pag-aralan ang isang kriminal na kaso upang makakuha ng isang pangkalahatang ideya at mga katangian ng kriminal. Nang dumating sina Ortega at Young sa airport, pareho silang nagulat nang makita nila ang isang ahente ng FBI na nakasuot ng casual na damit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Agent Petrovic, at walang gaanong pag-aalinlangan, dinala siya sa opisina upang talakayin ang kaso kay Carter. Bago magsimula ng isang presentasyon, sinabi ni Petrovic na gusto niyang tanggapin ang kasong ito dahil nag-imbestiga siya dati ng isang katulad na kaso. Bukod doon, may mga personal din siyang dahilan na hindi niya masabi kahit kanino. Napagpasyahan niya na ang lahat ng ebidensya na natagpuan ng pulisya ay tumuturo sa isang serial murder case kung saan natukoy niya na mayroong isang psychopath na pumatay sa mga biktima sa loob ng 3 buwan. Karagdagan pa, lahat ng mga bangkay na natagpuan ay may pagkakatulad, ibig sabihin, lahat sila ay mga patutot. Pagkatapos ay nagpakita siya ng slide presentation na nagpapaliwanag sa mga uri ng serial killer. Matapos ang presentasyon, ibinahagi ni Petrovic ang katangian ng sospek na kailangang hanapin ng mga pulis. Ayon sa umiiral na ebidensya, ang sospek ay malamang na hindi isang lokal na tao at nagkaroon ito ng pagkahumaling sa mga patutot. Pagkatapos ng pagpupulong, tila hindi naniniwala si Ortega kay Petrovic. Naguluhan si Young kung bakit nagdududa ang kasamahan niya kay Petrovic. Lumabas na matapos basahin ang file ng kaso, nalaman niyang isa sa mga biktima ay pamangkin ni Ortega. Kinabukasan, inusisa ni Ortega at Young ang isang dating patutot na nakaranas ng kakaibang insidente noong 2001. Mula sa interogasyon na ito, natagpuan nila ang dalawang sospek na tumutugma sa paglalarawan ni Petrovic. Ang una ay isang Latin na lalaki na may malaking katawan at may salamin, habang ang pangalawa ay nagpagulat sa kanilang dalawa dahil siya ay isang pulis, si Tate, na mula sa dibisyon ng droga. Naging undercover agent pala si Tate para arestuhin ang mga matataas na opisyal na nagpapatakbo ng negosyong prostitusyon, ngunit dahil madalas siyang nagkaroon ng problema, sa wakas ay inilipat siya sa Anti-Drugs Division. Matapos ang paghukay ng mas malalim, lumabas na minsang nabuntis ni Tate ang isang patutot, at ang nakakapagtaka ay isa ang babae sa mga biktimang natagpuan sa disyerto. Nang marinig ito, sinabihan ni Carter si Ortega na ilihim ang impormasyong ito habang hinihintay ang resulta ng DNA test ng mga biktima. Samantala, nag-iisip si Petrovic sa kanyang hotel, hinahanap pa rin ang salarin na walang pusong pumatay ng 12-dosenang mga inosenteng babae. Napag-alaman na ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang kasong ito ay para magbigay-pugay sa kanyang yumaong anak na babae, na pinatay noong 2004 ng isang mamamatay tao na kanyang ikinulong. Nagawa niyang tapusin ang mamamatay tao, gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay binaril sa dibdib at malungkot na binawian ng buhay. Kinabukasan, lihim na nagukay ng impormasyon si Ortega nang hindi nalalaman ni Young. Sa pagkakataong ito, pinuntahan niya ang isang patutot na nagngangalang Candy, na kaibigan ng pamangkin ni Ortega. Pero ayaw magsalita ni Candy dahil para sa kanya, lahat ng pulis ay baluktot at walang kakayahan kaya walang kwenta na sabihin niya kay Ortega ang kanyang nalalaman.
Hindi kalayuan sa lugar na iyon ay may isang lalaking Latin na may dalang isang patutot sa kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad, nakatakas ang lalaki mula sa pagtugis ni Ortega. Pagdating ng lalaki sa kanyang bahay ay agad itong nagreklamo at kumilos na parang taong may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos noong gabing iyon, pumunta siya sa isang convenience store para bumili ng maiinom. Kakaibang pinunasan niya ng lotion ang kanyang mga kamay bago kumuha ng inumin sa cooler. Nang makita iyon ng cashier ay medyo naghinala siya sa mga galaw ng lalaki. Binati ng cashier ang lalaki sa pangalan na Cesar. Nang magbabayad na sana siya ng kanyang inumin, napunta ang atensyon ni Cesar sa isang magandang dalaga na pumasok sa tindahan, at bigla siyang nakarinig ng boses na patayin ang babae. Bago binayaran ang kanyang inumin, binati niya ang dalaga at inalok na ihahatid niya siya pauwi. Siyempre, natakot ang batang babae at nagpakita ng hindi komportable na mga kilos. Feeling rejected, pumunta si Cesar para pakalmeyin ang sarili sa kanyang sasakyan habang binabalaan ng cashier ang dalaga na mas mag-ingat dahil medyo baliw si Cesar. Pagkalipas ng ilang araw, si Ortega ay nakatanggap ng tawag mula kay Candy, na sa pagkakataong ito ay handang makipag-usap ng pribado tungkol sa serial murder case. Nagkita sila sa isang kafe, at nagsimulang ikinuwento ni Candy ang simula nang mawala ang pamangkin ni Ortega. Isang gabi, siya, ang pamangkin ni Ortega, at isa sa kanilang mga kaibigan ay nagdaos ng isang drug party kasama ang mga lokal na lalaki. Pagbalik nila mula roon, nakatanggap ng mensahe ang pamangkin ni Ortega mula sa isang misteryosong lalaki na hindi nagtagal ay sinundo siya malapit sa bar. Ngunit hindi alam ni Candy at ng kanyang kaibigan kung saan sila pumunta, at mula noong gabing iyon, hindi na nila siya muling nakita. Pagkatapos ng karagdagang investigasyon, ang lalaking kumuha sa kanya ay maaaring si Tate. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Candy kung sino ang pumatay sa pamangkin ni Ortega. Hindi na nagaksaya ng panahon, agad na inipon ni Ortega ang lahat ng mga file tungkol kay Tate at iniulat ito kina Carter at Petrovic. Natuklasan niya ang katotohanan na ang lahat ng mga batang babae na namatay ay minsang inaresto ni Tate, at ayon sa kanya, ginamit sila ni Tate upang matupad ang kanyang mga hangarin. Kailangan na lang nilang hintayin ang resulta ng DNA test para magkaroon sila ng konkretong ebidensya. Ngunit hindi sumang-ayon si Petrovic sa naging konklusyon ni Ortega, dahil inakala niyang ang pumatay ay isang mandaragit na laging nanonood sa kanyang biktima habang iniisip kung paano sila papatayin, habang si Tate naman ay isang pulis na araw-araw ay abala sa mga kaso ng drug cartel. Kaya naman, tila imposible para sa kanya na magkaroon ng oras na lumabas sa gabi at patayin ang mga biktima. Samantala, nang hindi nalalaman ng mga pulis, ang killer ay nakapatay na naman ng isa pang biktima at muling inilibing sa disyerto. Samantala, nakatanggap ng tawag si Carter mula sa kanyang asawa dahil bihira lang siyang umuwi. Napag-alaman na ang dahilan kung bakit ginugol niya ang lahat ng oras sa opisina ay para bayaran ang kanyang mga kasalanan noon sa pamamagitan ng masusing pag-iimbestiga sa kasong ito, dahil lumabas na 3 taon na ang nakararaan hindi niya nailigtas ang kanyang kasamahan na namatay sa panahon ng rescue mission sa Mexico. Kinabukasan, dumating si Petrovic kasama ang isang kasamahan mula sa FBI na tila nag-iimbestiga sa serial murder case nang hindi nalalaman ni Carter. Batay sa mga pahiwatig na natagpuan ng ahente, napagpasyahan niya na hindi si Tate ang mamamatay tao dahil siya ay isang dayuhan na kamakailan lamang ay lumipat sa lugar, kaya ang kanyang background ay hindi tumugma sa umiiral na ebidensya at mga pahiwatig. Siyempre, hindi sumang-ayon si Ortega sa opinyon ng ahente at hinimok si Carter na tanggalin sila sa investigasyon. Gayunpaman, mas pinaniwalaan sila ni Carter. Samantala, nadismaya si Young kay Ortega, na inilihim sa kanya ang lahat ng kanyang pagsisiyasat. Napag-alaman na ang dahilan kung bakit ayaw isali ni Ortega si Young sa investigasyon ay dahil siya ay isang babae at maaaring maging siya ang susunod na biktima ng killer. Sa kasamaang palad, sa gitna ng investigasyon ng pulisya, malayang gumagala ang serial killer at patuloy na nagdaragdag ng mga biktima. Nang maglaon, pumunta si Ortega sa opisina ni Graham para kausapin si Tate. Binalaan niya si Tate na mag-ingat dahil malapit na siyang huhulihin ng kapwa niya pulis. Nang marinig iyon, hindi naintindihan ni Tate kung bakit siya inakusahan bilang mamamatay tao dahil wala siyang alam tungkol sa kaso. Noong gabing iyon, pumunta si Tate sa nightclub ng mag-isa habang inaalala ang pangyayari noong nakaraang taon nang sunduin niya ang pamangkin ni Ortega.
Noon ay arestuhin sana niya ang dalaga dahil nahuli niya itong gumawa ng krimen, ngunit nangako siyang pakakawalan niya siya basta pumayag siyang makipagbakbakan sa kanya. Pagkatapos ng bakbakan noong gabing iyon, hindi na niya ito nakitang muli, nalaman lamang pagkaraan ng ilang buwan na patay na ang dalaga sa disyerto. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, pumunta si Tate sa banyo, ngunit bigla siyang binugbog ni Graham at binalaan siya na mag-ingat sa kanyang mga kilos. Sa oras na iyon, sinabi niya kay Tate na dapat niyang patunayan na hindi siya isang mamamatay tao, at kung hindi niya magagawa iyon kung gayon ay palagi niya siyang sasaktan dahil pinapahiya niya ang kanyang dibisyon. Samantala, palihim na sinundan ni Young si Ortega, na bumibisita sa bahay ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang pakalmayan ito, na malungkot pa rin matapos malaman na namatay ang kanyang anak. Nagtanong siya tungkol sa mga kaibigan ng kanyang pamangkin na maaaring matawagan upang magbigay ng higit pang mga pahiwatig sa kaso. Sinabi ng kanyang kapatid na babae na ang kanyang anak na babae ay nakikipag-ugnayan sa isang kahina-hinalang gangster. Bago umalis si Ortega, hiniling niya sa kanya na hanapin agad ang salarin at parusahan ito. Nang gabing iyon, nagsimulang kumilos si Petrovic at ang mga ahente ng FBI upang paliitin ang listahan ng mga sospek para mas mabilis nilang mahanap ang may kasalanan. Ayon sa kanila, hindi na maaasahan ang mga pulis. Kasabay nito, malaya pa ring pinupuntirya ng killer ang isang patutot upang matugunan ang kagustuhan nitong pumatay. Dinala niya ang babae sa isang tahimik na lugar, tinapos siya, at pagkatapos ay inilibing siya. Kinabukasan, dumating si Ortega sa isa sa mga kaibigan ng kanyang pamangkin, na isang kahina-hinalang gangster, at hindi na nagtagal ay tinanong niya agad ang lalaki tungkol sa nangyari noong gabing iyon nang mapatay ng serial killer ang kanyang pamangkin. Pero dahil ayaw sagutin ng lalaki ang tanong niya, agad siyang hinawakan ni Ortega habang tinutukan ng baril. Pagbalik ni Ortega sa kanyang opisina, binasa niya ang file ng kaso. Lalong naghinala si Young na si Ortega ay nagtatago ng maraming pahiwatig mula sa kanya. Sa makatuwid, sinabihan niya si Graham na magsagawa ng hiwalay na pagsisiyasat. Sa ibang lugar, may tinatawagan si Graham. Nangako siya sa kausap niya sa telepono na itatago niya ang kanyang krimen hanggat hindi siya makikipag-ugnayan sa departamento ng pulisya. Kasabay nito, kumilos na naman ng serial killer para patayin ang isang patutot, at ang babaeng biktima niya ay si Candy. Hindi man lang siya naghinala na ang lalaking nasa harapan niya ay isang mamamatay tao, at sa huli, si Candy ay nagkaroon ng kaparehong kapalaran sa pamangkin ni Ortega. Sa kabilang banda, nakita si Petrovic na nagtatanong sa cashier kung saan doon madalas bumibili si Cesar. Sa interogasyon na ito, sinabi sa kanya ng cashier ang lahat ng mga kakaibang bagay tungkol kay Cesar, na mukhang isang psychopath. Palaging pumupunta si Cesar sa tindahan, nagpapahid ng lotion sa kanyang mga kamay, at umiinom ng paborito niyang inumin. Kapag may pumasok na babae, tinatakot niya ito at mag-aalok na ihahatid ang babae. Noong araw na iyon, si Graham at ang kanyang mga tropa ay nagsasagawa ng isang pagsalakay sa hideout ng isang dealer ng droga, ngunit hindi niya dinala ang dealer sa bilangguan at sa halip ay humingi sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga kumakalat na mga kriminal na naging dahilan sa mga sunod-sunod na pagpatay na nangyari. Pagkatapos ay iniulat niya ang lahat ng impormasyong ito kay Carter kung saan ipinakita ng impormasyon na si Tate ang pumatay. Sa impormasyong ito, maaari siyang maging bayani para sa lungsod. Nagalit dito si Ortega dahil ang kanyang mga tungkulin ay kinuha ng ibang dibisyon, ngunit si Carter ay nagtiwala na kay Graham kaya't sa gusto o hindi, si Ortega ay napilitang sumunod sa kanya. Pagkatapos nito, inaresto si Tate at dinala sa silid ng interogasyon. Sa interrogation room, ayaw magsalita ni Tate bago dumating ang kanyang abogado. Sa kabilang banda, sinabi ni Carter kay Ortega na maghanap ng karagdagang ebidensya para mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Walang pagdadalawang isip, tinawagan agad ni Ortega si Candy para hilingin na maging testigo sa korte, pero syempre, hindi sumagot ang babae dahil patay na siya. Di nagtagal, nakuha ni Carter ang resulta ng DNA test na ang bangkay na namatay habang buntis ay hindi na buntis ni Tate. Sa resultang ito, napalaya si Tate sa lahat ng mga akusasyon. Kinabukasan, nagsagawa ng pagpupulong si Petrovic upang ipaalam kay Carter at sa kanyang mga subordinate na ang pangunahing sospek ay si Cesar. Una, siya ay isang lokal na lalaki na nakatira malapit sa lugar ng libingan, at pangalawa, minsan siyang naaresto ng pulisya dahil sa paggawa ng karahasan laban sa kababaihan.
Ayon sa mga pagtatapat mula sa mga lokal na tao, si Caesar ay may tendensya ng isang psychopath, kahit na siya ay regular na sumasambo sa simbahan bawat linggo. Ayon kay Petrovic, si Caesar ay nagkaroon ng mga sakit sa pag-iisip at malubhang trauma, na naging dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang ugali tulad ng pagpatay. Ngunit muli, pinagdudahan ni Ortega ang konklusyon ni Petrovic, kahit na si Petrovic ay malinaw na isang ekspertong profiler, samantalang siya ay isang ordinaryong pulis lamang. Matapos magsagawa ng pagpupulong, agad na tinawagan ng mga kasamahan ni Petrovic ang patutot na nakaligtas sa kalupitan ni Caesar. Sinabi sa kanya ng babae ang tungkol sa pag-uugali ni Caesar kapag sila ay magbakbakan. Siya ay nanginginig, at bago nila gawin ang bakbakan, si Caesar ay biglang nagbasa ng mga talata mula sa Biblia at inatake ang babae. Sa kabutihang palad, ang babae ay nailigtas ni Tate at iba pang pulis. Mula sa insidenteng ito, si Caesar ay ikinulong ng pulisya sa loob ng 6 na buwan. Sa gabi, sinubukan ni Caesar na pumatay ng isang patutot sa kanyang bahay, habang si Ortega, na dapat na arestuhin ang lalaki, ay sinusundan si Tate. Tila kumbinsido pa rin siya na si Tate ang may kagagawan ng pagpatay kahit na ipinaliwanag na ng FBI na si Tate ay isang ordinaryong tiwaling pulis lamang. Noong gabing iyon, gusto ni Tate na gumamit ng isang patutot, ngunit pagkatapos na malaman na si Ortega ay nakabuntot sa kanya, binitawan niya ang kanyang mga plano at sinubukang iwasan si Ortega. Isang habulan ang nangyari sa pagitan nila, at nagawa ni Ortega na pigilan ang sasakyan ni Tate. Dahil nakatutok ang baril ni Ortega, sa wakas ay ibinunyag ni Tate ang totoong nangyari. Nang panahong iyon, nangako siyang palayain ang pamangkin ni Ortega kung makipagbakbakan siya sa kanya, ngunit pagkatapos ng bakbakan ay ibinaba niya ito sa lugar kung saan tumambay ang mga patutot dahil gustong makita ng pamangkin ni Ortega ang kanyang customer na walang iba kundi si Caesar. Habang abala si Ortega kay Tate, hinaharangan ni Petrovic at ng ibang ahente ng FBI si Caesar, na ililibing na sana ang bangkay ng kanyang biktima, at sa huli, naaresto ang lalaki. Kinabukasan, ipinakita ni Ortega kay Carter ang recording ng interogasyon niya kay Tate, at gaya ng inaasahan, wala siyang nakuhang ebidensya dahil hindi si Tate ang killer. Pagkatapos ay ginamit ni Ortega ang recording upang arestuhin si Graham, na naging madalas na lumalabag sa Code of Ethics ng pulisya upang mahuli ang mga nagbebenta ng droga. Sa parehong araw, sinabi ni Petrovic kina Carter at Ortega na si Caesar ay isang mamamatay tao, ngunit nakapatay lamang siya ng isang maliit na bilang ng mga biktima, ibig sabihin, ang tunay na serial killer ay malaya pa rin. Nang marinig ito, ipinagmalaki ni Ortega at isinisisi ang lahat ng ito sa FBI, ngunit sinabi ni Petrovic na kung sumunod lang si Ortega sa simula, ang pangunahing salarin ay nahuli na. Nangyari ang lahat ng ito dahil palagi niyang hinahadlangan ang gawain ng FBI sa mga hindi kinakailangang bagay. Bago umalis, tiniyak ni Petrovic kay Ortega na gusto rin niyang hulihin ang killer para sa kapakanan ng pagpaparangal sa kanyang anak na namatay. Hindi na niya hahayaang may mabiktima pa, kaya umaasa siyang makikipagtulungan si Ortega at huwag maging makasarili. Lumipas ang ilang araw, nagpasya ang gobyerno na isara ang kaso dahil nahuli na nila si Caesar. Samantala, palihim pa rin itong iniimbestigahan ni Petrovic, at anuman ang mangyari, hindi siya papayag na ipagpatuloy ng salarin ang kanyang mga aksyon. Makalipas ang 1 buwan, nakitang bumisita si Ortega sa kanyang kapatid, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga pulis na nakakagulat na nakahanap ng 12-dosenang mga bagong biktima mula sa serial murder case. Nagulat si Ortega. Sa huli, nabigo ang pulisya at ang FBI na mahuli ang tunay na salarin, at mula noong 2009, hindi na muling gumawa ng krimen ang totoong serial killer. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.